Okay, I'm back. So, after nung aking huling vlog, I never expected that things will turn out like this. Isipin mo, kunyari nagluluto ka ng steak. Eh, ang steak hindi po pwedeng siring lang. Kailangan ilagay mo yan sa oven after. Eh, yun ang ginawa nila sa Blue Ribbon Senate hearing eh. Inalis mo si Marcoleta. Hindi ako against kay Lacson. Okay si Lacson. Pero si Lacson ay parang oven. Si Marcoleta ay stove, burning stove. Kailangan ko yan sa siring. Eh, nasa umpisa pa lang ako ng siring. Tinanggal mo sa akin yung stove. Binigay mo sa akin yung oven. Eh, ano mangyayari sa steak ko? Diba? Eh, gusto ko nga makuha yung talagang maximum flavor eh. Kailangan ko pareho ang burning stove at saka yung oven. Ang masakit, nilagay si Soto as speaker. Lokohan na eh. Sa totoo lang, lokohan na eh. Alam mo, Pilipinas ang pinakamahirap hawakan ang sitwasyon. Kasi complicated siya. Ang mga citizen niya, emotional, marami dyan. Yung parang tipong mabilis maawa. Kaya nga naloko tayo ni Macapagal eh. Ako, ever since, hindi ko talaga gusto yun si Arroyo eh. Kasi, nag-suffer sino to? Si Losada, yung nakulong. Na, ang tawag dyan, computer engineer yun na may spirituality. Kaya nga binakap ng kumbento at saka ng Lasal Brothers. Pagkatapos, napunta sa kulungan, doon nawala respeto ko kay Noy Noy eh. Kasi dapat kumilo siya doon eh. Yun nga ang problema, yung environment at saka pag hindi malakas ang sense of tagyan yung principle mo. Yung hindi clear sa'yo, sino ang unang-una sa'yo? Kaya nga, si Bryce, si Alcantara, yung mga engineers na yon, gusto lang nun ng ng security. Ang alam nila, hindi sila sasabit eh. Dahil mga tao sila ni Bunuan at si Bunuan mismo ay gumagawa. Baka nga si Bunuan ang nagsabi sa kanilang, ito safe to. Kasi mismo si Bunuan, yung anak niya contractor eh. Or asawa ng contractor or something. Basta malala rin ang ginagawa. Diba? So, kasi naging maliit na tao lang ako sa advertising. Umaasa lang ako sa awa ng ng boss ko at saka ng sponsor. So, kung yung boss ko wala akong transportation allowance, hindi naman ako pwedeng mag-jeep papuntang San Miguel. Ano eh? Alam nga naman nakataas yung buhok mo dahil dun sa hangin sa jeep, tapos haharap ka dun sa pumipirma. Diba? Kaya may tinatawag na representation expense. Kaya yung sweldo ko, dun pa lang sa representation expense. Yung pan-taxi mo, yung konting abot mong merienda dun sa mga alalay. Kasi, tandaan mo, hindi ka agad-agad makakaharap dun sa signatory. Medyo magpapalangis ka muna dun sa mga alalay nun. Di ba? Sino mga alalay? Para makapasok ka dun. Siyempre, kasabi mo muna yung media buyer. Packet ng packet yon, media manager. Hanggang sa, makarating ka dun sa signatory, which is a miracle. Yung sa akin nga, halos hindi nga ako dumaan sa ganun eh. Kasi talagang sigad na eh. Sa ibang chapter natin pag-uusapan yan. Kaya importante yung sigad ang una. Yung laban ng Pilipinas ngayon, dapat to, laban to with your tuhod. Nakalan dito, una at higit sa lahat, faith mo kay God. Yung parang, Lord,
Pwedeng ginawa mo kaming Indonesian, pwedeng ginawa mo kaming American, pero pinili mo maging Pilipino kami. Kasi you want to be glorified with our faith and trust in you. Ako nga hindi ko maintindihan kung kailan ako naging Filipino-Canadian. Doon ko naman pinapractice through vlogging at through my meron kasi akong sariling page na Antioch Spirituality. Meron din akong YouTube. Hanapin nyo lang yung pangalan, yung complete name ko. Meron akong YouTube. So, yun, ang goal ko lang is, kahit mawala ako, kahit mamatay ako, legacy ko na yan. Para yan sa mga estudyante kong one day magre-research. Ano nga ba sabi ni ma'am? Pagdating sa ganito, tingnan ko nga yung mga points of view niya. Kasi tatanda rin ng mga estudyante ko. Patanda na nga, karamihan sa nila. Papunta na sa 40. Diba? Lalo naman yung mga talagang una-una ko mga estudyante ngayon. Noon, nasa 50s na sila So, let's go back to how to fight this spiritual war. Kasi, alam nyo ba kung bakit nakakatuwa na rin yung sitwasyon? Kasi nung tinanggal nila si Marcoleta, pinalitan nila si Jesus Cordero, lahat ng movements nila is an obvious action of fear. Takot na sila kasi lumabas na yung pangalan ni Romualdez at saka ni Saldico Tingnan mo nga si Saldico, nasa na ngayon? May problema daw sa puso at sa Pilipinas at sa Amerika pumunta. Bakit? Wala bang silbi yung ospital na St. Luke sa BGC? Yung bilyon-bilyon niya. Baka nga hindi pa siya pagbayarin dun Pag sinabi niyang tao siya ni Junior No? Ako nahirapan ako dun sa PBBM Nahahabaan pa ako Nakakita mo naman si Amy kung tawagin siya Bonjing. Ako tatawagin ko siya Junior. Kasi yung tatay mo, din na nga ako natuwa dyan 1972, 12 anyos ako. Isipin mo, kinulayan ng aking childhood. Sinira ng martial law ang aking self-image. Pinasukan ako ng takot. Natakot ako sa mga... Kaya, nanginginig ako pag nasa harap ako ng signatory. Dahil, martial law kid ako Nakita ko pagka kinontra mo yung superpower, lumulutang-lutang ka na lang sa water lily. Kinabukasan. Yung bahay namin nakatayo sa may water lily. Ang dami kong nakita. Diba? Naginawa ng tatay niya. Kaya nung naging presidente siya. Tapos, nalaman ko pa, a few days ago, nag-research ako. Advisor niya, si Macapagal Arroyo. Ay, nanay ko. Galing ng Assumption yan. Valedictorian na elementary at high school. Isipin mo, kinaya niyang kontrahin kung ano itinuro sa kanya. Kasi puro memory, puro utak lang. Hindi bumaba sa puso, walang conviction. Ang greed, sabi nga ni Losada, bakit ba nakulong si Losada? Kasi meron siyang popular line. Yung pinanggit ko nga dito sa Canada yun. Talagang nakita ko, natulala Ang puti. Parang ang dating sa kanila, bibigat pala nitong mga Pilipino magbitaw ng linya. Sinabi ni John Losada, on TV yan live. Buong nasyon nakikinig. Tinandaan ko yun kasi ang ganda ng linyang yun Para kay para kay Macapagal Arroyo yun. Moderate the greed. Tapos pag binasa mo yung readings na yan sa misa, kasi nagsimba kanina yung first reading na Colossians, greed is also idolatry. Talagang pupunta ka sa hell because of greed. May mga kamag-anak ng greed Pag malakas ang greed mo, sinungaling ka, manipulator ka, madiskarte ka in a bad way. Bad way kasi puro ang intensyon is para sa sarili. Kaya tama yung ginawa ni Vico Soto na umapir siya. Na sandali, hindi pwedeng lusot na itong dalawang to. Dahil sa taxes, mahuhuli mo, niloko nila taxes nila Pero ang talagang income,
101 billion ang kinita ng mga ng Diskaya since pumasok ng DPWH. Alam mo ba kung di ba sinabi ko sa inyo, ang 1 billion ay 1,000 million. Para kumita ka ng 101 billion, hindi 3.5% yan. Hindi nga 10% yan eh. Rumakit kayo. In a bad way, may ginawa kayo. Kakutsaba kayo from the very start. At may nagturo sa inyo, padamihin nyo, kumpanya nyo. Wow, ang tindi natin. Ang tindi ng mga demonyo nagtatrabaho sa Malacanang, sa Pilipinas. Para talagang gusto nilang masira tayong lahat. Kasi nakakulong nga yung nagnakaw ng 6 na nyug. Teenager na bumili ng nakaw na cellphone. Lahat ng nakita ko pa nga sa GMA eh. Ipapaskil yung pangalan mo, ay mukha mo, kukunan ka ng picture. Nagnakaw ng gatas ng bata. Powdered milk para sa anak niya. Pagkatapos ang parusa niya dun sa supermarket, besides makukulong pa siya, is ipapaskil ng malaking picture yung mukha niya. Sisirain ang future mo for justice. Pagkatapos itong mga Diskaya, ay lalo naman yung saldi ko na yun, pati yung mga anak. Yan ang dapat mahiya kayo na gamitin ni Junior yung linya niya sa sarili niya at saka sa tropa niya. Patawag lahat ng mga Nepo kids na yan. Yan, dapat yan meron, pati yan. Diba? Bigyan niya ng para, dapat mo bang ipagyabang ang ninakaw ng tatay mo? So, anong tinuturo nyo sa mga batang Pilipino? Sosyal ang maging magnanakaw. Basta meron kang Hermes at saka meron kang Louis Vuitton. So, okay lang magnakaw. Basta na, ayun, nasa 4-seater jet ka, tapos pagyayabang mo, nag-shopping kami. Nagtapong kami ng almost 200,000. Ay, dapat sa inyo, ma-excel sa Timbuktu. Dalhin sa Nepal. Diba? Susunod na na mag-post yan. Siyempre, lalamig tong sitwasyon na to Dapat yan, sulatan ng sulatan ng Facebook, sulatan. These people are criminal. Mismong Louis Vuitton dapat sulatan. Kung ito ang nagpo-promote ng brand mo, well, walang bibiling matino sa'yo. Kasi alam mo ba kung sino itong mga to? Ganun dito. Yung talagang, kung ano ang dapat mong matanggap, dapat tanggapin mo. Sa atin walang justice sa atin. Meron legalism. Mahirap yan. Yan, paglaruan natin. Kaya mo, sino ang nirurusta ngayon para malito tayo? Biglang lumabas na naman yung kwento ng mga sabungero. At this time, lalabas na si Gretchen Barreto dahil mahilig ang Pilipino sa sa Marites Turo ni, ang advisor ni Bonching yan. Lituhin mo yung mga tao. Gusto niyan Marites. Masaya Okay na yan sa bigas lang. Kita mo naman ang mga post. Bigas lang, pwede na kami. Hindi! Dapat sabihin mo, sandali lang. Taxpayer ako hanggat bumibili ako. Taxpayer ako hanggat, kumakain ako. Hindi ko kailangan magbayad sa BIR para maging taxpayer. The mere fact na kumakain ako, taxpayer ako. Kasi lahat yan tinatax. Lahat yan binabayaran ko para kumain ako. Sobrang sakit na nito. Kaya, Pilipinas, lumuhod na tayo. Buksan niyo ang Bible. Paano lumaban ng Israel sa gera nila? Ang laban nila, mayroon pang mga higante. Paano nila nilalabanan? They worship the Lord. They will, what they call this? They will pray seriously. Dapat nga mag-fasting tayo nito Fasting hindi ibig sabihin hindi ka lang kakain. Gawin mo yung magandang bagay na ayaw mong gawin pero gagawin mo. Diba? Yung tipong sasabihin mo kay Lord, Lord, yung patawarin yung kamag-anak kong gumawa nito
Pero fasting ko sa'yo, patatawarin ko para sa'yo. Lord, ayoko maglinis ng bahay. Pagod ako or tinatamad ako. Pero lilinisin ko today na maayos. At i-offer ko sa'yo para kay Bonjing at saka sa tropa niya. Para wala na silang lusot. At saka sana, Lord, ako, mula nung si Duterte ay napunta doon sa Hague. Kasi alam niyo bang si Duterte lang ang nakaayos doon sa kapatid ko. Kasi may lahat ng pamilya, halos lahat, may adik. So, meron kaming adik na kapatid. Hindi sobrang lala, pero adik is adik. Alam niyo bang, tumigil lang yung gumamit dahil kay Digong. Kasi sobrang pasalamat ko kay Digong. At for the first time, gusto ko nga bumalik ng Pilipinas nung time ni Digong eh. Bakit? Bumaliktad yung sitwasyon daw noon. Sabi nung Antiocher friend ko, Sir Joyce, bumalik ka na rito. Alam mo bakit? Baliktad na. Yung mga yung mga addict at saka drug pusher na ngayon ang nagtatago. Ang mga tao ngayon libre nang lumakad sa labas. At pag tiningnan, kita mo naman ano ginawa ni Junior nung si si Digong ay what you call this, isinakay papuntang Netherlands. Chinek agad magkano pera niya, di ba? Tigas din ang mukha eh. Ano nakita nila? More than 1 million lang. Walang pera si Digong. Samantalang siya, magkano yung kanyang confidential budget? 300 something billion. Pagkatapos yung vice president mo, gusto mong pa-impeach dahil sa 150 confidential. Eh nakatulong pa nga sa amin kahit si Sara Duterte. Nung kailangan ng tulong ng pamangking ko. Tumulong para mailabas sa ospital. Ang nanay ko nung time na yun, katatapos lang ng COVID. Walang pera kahit kami dito sa Canada. Paksak ang stocks. So talagang wala. Kasi ang Canadian karamihan ng pera niya nasa stock market, nasa money market, nasa mutual funds. So pag bumaksak yan, wala. Wala kang pera. Yung credit card mo, di mo alam paano mo babayaran. So that time, hindi ako makatulong. Tumulong si Duterte. Para kahit paano mailabas yung nanay ko. Ano aasahan mo kay Bonjing? Eh kita mo nga, nalulunod yung naga. Anong sagot niya? This too shall pass. Sana nga ikaw ang mag-pass. Diba? Sana nga hindi mo matapos yung yung presidency mo. Akala mo ba? Yung timing na yan, on your 3rd year, nagkikritical ka. Bakit? Kasi nag-aambisyon ka na para sa next election. Hindi mo matatapos ito ng maayos. Matapos mo man to, pandidirian mo ang posisyon mo. Nakabalik na ba yan from Cambodia? Kung ako sa mga tao, dun sa airport pa lang, papalibutan na namin yun. Diba? Maglalabas na kami ng paskel. Take over, Lord! Take over, Lord! Pagdadasal ka namin, in a way na para kang giant nung time ni sino to, yung assistant yung pumalit kay Moses, si Joshua. Wala, hirap ng laban eh. Pag mahirap ka, wala kang boses eh. Pag wala kang milyon-milyon, limpak-limpak, tingnan mo yung mga mukha ng Diskaya. Bakit masyadong confident? Kasi alam nila eh. Kahit ilaglag natin lahat yan, meron tayong 101 billion, we can fly. Diba? Hindi tayo magagalo, lilipat lang tayo. Money is security to them. Diba? Hindi nahihiya eh. Anong sagot ng asawa? Nilaglag na namin sila kasi kinakailangan, binabato na gate namin eh. Ha? Kulang yan. Pero sa totoo lang, wala nang tulog si Junior, si Tamba, at saka si Saldico, inaatake na. I'm sure yung mga kamag-anak nila nanginginig na. Ang tipong, what's our future? What's our future? Nasabi ko sa inyo eh, dumiretso na kayo kay Lord. Pahawak nyo sa Kanya to. Repent and tell the Lord, please Lord, take over. Our country is from you. We're giving it back to you. Please take over. Kasi, niwala kayo, binunot si Marcoleta.
Sa gitna ng ceiling, biglang, oops! Open na lang. Wala nang stove. Ay, sumayan. Kita mo, kahit si Dude, si Edo Manzano, medyo tumitira pa rin, pero daan-daan na no? Kasi, ano na iba na laro Nilalabas na pati si Erap, anak ni Erap Kasi may record yon. So, iniisip nila, dito madidistract ang masa. Sino naman ang backer nito? Mga advisor na naman ni Junior. Kaya yung kandila ko dito, hindi ko pinapatay Vigil candle yon. Ibig sabihin nun, haba history nun. Pag nagsindi ka ng kandila para sa isang bagay, kasi sa Old Testament, kasama dun sa kanilang vigil prayer is nagsusunog sila nung taba nung kanilang sacrifice. So pag nagsindi ka ng kandila, para kang nagsisindi ng taba ng sacrifice. Parang sinasabi mo kay God, God, I need your attention. Through worship, I'm calling on you. Please take over my problem. Yan ang ginagawa ko ngayon. Lord, maawa ka sa bansa ko. Yan ang aking original home. At kilala ko mga Pilipino. Malalambot ang puso niyan. Kaya lang, mabilis kaming mabiktima. Numero 1, mas marami sa amin ang mahirap at konti ang alam. Kaya nga, tinatawagan ko lahat ng may alam na pwede magsalita. Nilalike ko lahat ng vlogger na nagsasalita against this administration. Sinusuportahan ko sila. Kaya, mga kababayan, suportahan nyo lahat na nagsasalita. Kasi we need to be one. We need to help each other. Lahat ng gusto sa truth at hindi nepo kid. Maawa kayo. Isa lang ang bansa natin. And we only have one short life. And God is watching us. God is watching us. Heaven is watching us. But also darkness. Pakita natin sa darkness. May nga tong buhay na to. Pero hindi ko isusugal ng kaluluwa para mapunta sa'yo, darkness. Hindi. Ako nga mismo nag-iisip Ano kaya ito? Tingnan kaya niya record ko at bunutin niya ako dito? Who cares? Di lalo akong magsasalita. Kasi ganda nga ng timing, 65 na ako Gano'n pa ba kahabang buhay nag-aantay sa akin? 2 decades? Maximum 3 decades? Ay, clean yan. Di ko nga nararamdaman, biglang 65 na ako So, this is your chance to show God na may conscience ka from Him. Conscience is part of the spirit, hindi part ng soul yan. Make it sure, yung conscience mo is para kay God. Pray, brothers and sisters.